Tandaan mo ano mang mangyari, hindi kita iiwan. Meron ka pa bang extra napkin dyan? Papalitan ko na lang mamaya. Wala, bes eh. Di pa kasi ako nagkakaroon. Ayaw mo ipalaglag yan. Eh di mag-isa ka! Tulak ko pa yung tiyan mo sa simento eh! Para mo wala niyang dinadala mo. Mga... Ayokong matulad sa inyo. Kasi napakarumpok nyo eh. Parang hindi nyo kayang mabuhay ng walang lalaki. Kahit kailan hindi ako naging marupok na ina. Lahat yan ginawa ko sa'yo kasi alam mo ba ang pagiging ina? Yung sinasabi mo na nanay ka ngayon, hindi natatapos yan sa panganganak. Ayon sa 2019 report ng Philippine Statistics Authority, sa loob ng isang taon, halos 200,000 mga sanggol ang ipinanganak ng mga babaeng, pakinggan nyo to edad mula 10 hanggang 19 na taong gulang. Nako, kung kayo ang magulang ng isang babae na maagang mabuntis at ang masaklap, ayaw itong panagutan ng lalaki, anong inyong gagawin? Ito ang napapanahong paksa ng ating totoong kwento ngayong gabi. Isang estudyante na nabuntis ng anak ng pastor sa murang edad na 15. Panoorin natin kung paano niya hinarap ang pagdadalang tao at ang mas mahirap na responsibilidad ng pagiging teenage mama. The Abigail Fernandez story. Bayan, nasira pa yung gulong. Aba, Jeffrey, baka gusto mo naman akong tulungan, ha? Nakataas pa yung paa mo dyan. Meron pa ako isang maleta doon, no? Ano na, bilis na. Baka mamaya malate pa ako, hindi ako makaalis. Kunin mo na doon sa loob. Tapos ikaw, Jeffrey, ha? Naku, sinasabi ko talaga sa'yo, ha? Kapag ako, may nabalitaan ako dito na may dinadala kang kabit o may kabit ka, naku, mais ka talaga. Lagot ka talaga sa akin. Ano naman sa'yo, Joanne? May narinig ka ba sa akin tukod dyan sa mga customer mong hapon? Ha? Mambabae man ako. Patos lang tayo. Hoy, ang kapal din naman ang mukha mo. Anong sinasabi mo mong bababa? Mami! Oh! Mami! Mami! Anak, ano yan? Ha? Bakit may dugo? Saan galing yan? Ha? Okay ka lang? Ha? May mens ka na, anak. Jeffrey, bilis, bumalik ka nga ng napkin. Dali! Ha? Pati ba naman? Bumili ka na, bilisan mo lang ngayon na, ha? Nagdudugo na nga tong anak mo, eh. Ako, anak, halika na. Halika dito. Ay. Anak, ano yan, ha? Buwan-buwan, ganyan, ha? Magkakaroon ka ng dugo doon, ha? Kaya, anak, kailangan mag-ayos ka na ng kilos mo. Hindi na pwede yung tatakbo ka ganyan. Tapos kapag umupo ka, nakabuka ka pa, ha? Hindi pwede na yun, ha? Talagita ka na, laking bulas pa naman ang anak ko. Baka mamaya, marami nang manligaw sa'yo. Mami naman! Pero ma, pwede po bang huwag na lang kayo pumunta ng Japan? Dito na lang po kayo. Kasi katulad po niyan, buwan-buwan na po ako meron nito. Lagi naman pong wala si Papa. Hindi na po ako magtatanong. Wala pa naman po akong alam. Eh, kung pwede lang talaga, anak, eh. Eh, kaya lang, alam mo naman, kailangan talaga ng mami mo magpunta ng Japan. Kailangan nila yung beauty ko doon. Ha? Tsaka para naman to sa kinabukasan mo, eh, ha? Sige po. Abby, kamusta yung kabataan mo? Sino nag-alaga sa'yo? Yung nag-alaga po sa akin ng bata ako is yung biological dad ko. Tapos nagkaroon po siya ng ibang asawa and ayun po yung nakisama po ako kasi madalas pong wala yung biological dad ko sa bahay. Halika na, tuloy ka na, huwag ka na maya.
Feel at home, ha? Pa? Sino po siya? Siya ang tita Cherry mo. Mula ngayon, dito na siya titira. Po? Ano po ba ito ni Mommy? Huwag ka na masyadong maraming tanong. Basta maging mabait ka sa tita mo, ha? Susundin mo lahat ng gusto niya. Han, ayusin ko lang yung kwarto natin, ha? Ikaw talaga. Sige na. Hoy, pumasok ka na nga sa kwarto mo. Irita ko sa mukha mo eh. Gumagawa pa po ako ng art project. Art project? Ito? Ito? Art project? Tigas ang ulo mo, no? Di ba sabi ng papa mo, susundin mo lahat ng gusto ko? Susunod ka sa lahat ng utos ng reyna ng bahay na to. Pasok. Hoy! Anong ginagawa mo? Kakain po. Kakain? Di ba sinabi ko ayaw kitang kasabay kumain? Pagkatapos ko at kung ano lang yung matira ko, yun lang ang kakainin mo. Pero ang sakit na po kasi ng sikmura ko eh. Gutom na po talaga ako. Nagugutom ka? Gusto mo kumain? Pakainin kita. Gusto mo kumain, di ba? Sige, kain! 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 Mga kakumain ka! Gusto mo kumain, di ba? Nagugutom ka? Kainin mo yan! Gusto mo? Ha? Ito! Pakainin kita! Di ba? Sige! Ang gusto mo! Kain mo mabuti! Ilakas mo na nga yung asawa ko! Nakulong ka pa sa anak ko! Pasalamat ka nga at hindi ko mapinalayan sa anak mo! Talagang hindi mo! Ano kung gagawin ko? Hindi mo pang bumukay! Sige! Bagay ka dyan sa kanan! Bagay ka dyan sa mukha mo! Tawad ka lang ko! Hindi mo ina! Ayaw mo! Tawad ka ako! Ay, bakit? Tawag mo si Cherry! Huwag ka nagugulo dito! Ako ba talaga yung naggugulo? Ang kapal naman ang mukha mo, Jeffrey! Palamunin ka na nga! Naghanap ka pa ng ibang putahe! Tapos hinahayaan mo ganyan yung anak mo? Ha? Ang kapal na mukha mo! Alam, bagay kayong dalawa eh! Kasi parehong makapal yung mga mukha niyo! Alam mo, magsama kayo ng kapit mo, ha? Magsama ka ng kapit mo! Ang pangit niyo! Pero sa akin itong anak ko! Pagkero! Pangit mo! Ka na! Tuluyan nang ang kinuha si Abby ng kanyang ina mula sa poder ng ama nito. Pero makalipas lamang ng ilang buwan, muli naman nakapag-asawa ang kanyang ina. Mami? Ay, anak, naku, halika na, papakilala ko sa'yo. Siya ang Tito Melvin mo. Bali siya yung magiging bago mo. Mami, alam ko na po kung ano mo siya. Ganyan din po ang ginawa ni Papa, di ba? Ako naman. Ay, Han, pumasok ka muna sa loob, padala ng bag ko. Ha, kumain ka na doon, ha? Oo, susunod kami. Kausapin ko lang to. Ikaw naman, anak. Anak, sana maintindihan mo si mami mo, ha? Alam mo ba, anak, ang hirap-hirap kayang mabuhay mag-isa. O at least ngayon may katuwang na ako sa pagpapalaki sa'yo. At saka magkakaroon ka na ng bagong daddy. Magkaka-stepdad ka nun. Ma, kung si Papa nga po, hindi nga po ako nagawang mahalin at ipagtanggol eh. Siya pa ko kaya na hindi ko naman kadugo. Tsaka, sino naman gusto maging tatay sa niya, anak? Ito namang batang to. Hilig mo mag-walk out eh. Makinig ka nga muna sa akin. Ikaw naman, malay mo naman. Alam mo ba, anak, wala namang imposible sa taong mahal ka talaga eh. Tsaka alam mo, anak, balang araw, kapag may nagmahal sa'yo ng totoo, magigets mo mami mo. Sige na. Pagbigyan mo ng mami mo. Tsaka pugi naman, di ba?
Hindi naman. Oo, kaya talaga. Hindi naman eh. Oo, anak, at saka alam mo ba, may dalang pagkain nandun na nga sa loob. Ay, sige, tara na. Ikaw talaga. Ika na. Nako, ikaw naman, Jay. Paano mo nakilala si Abby? Sa school po, yung mga misa po sa school, yung mga First Friday Mass. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Looks like heaven sent me an angel today. Abby, walaan mo kung sino to. Jay, Surprise for you. ang ganda. Ano ginagawa mo dito? Nag-aaral. Oh, mamaya na yung aral-maral mo. Swing-swing muna tayo. Bakit kumapit ka na mabuti? Nga, kapit ka nga. Nakakapit naman talaga eh. Ay, grabe na. Diba? Panitakot, panitakot. Parang grabe namang mata yan. Dahil na rin sa panunukso ng kanilang mga kaklase, sa kaunang-unahang pagkakataon ay naranasan ni Abby ang kung tawagin natin ay puppy love. Ngunit dahil musmus pa noon ang puso at isip ni na Abby at Jay, ay madalas din silang hindi magkaunawaan. Hanggang sa... Abby, sandali! Abby! Uy, wait lang, sandali lang. Abby, ba't magalit ka kaagad? Hey, kinausap ko lang si Tintin. Para lang yun sa project niya. Promise, swear. Para lang yun sa project niya. Alam mo naman crush ka ng tao, di ba? Alam mo naman crush ka ni Tintin. Stay niya lang yun para mapalapit sa'yo. Tapos ano, patol ka naman agad? Ano next? Magpapalit mo ako? Ako papatol sa kanya? Ba't ko naman gagawin yun? Ang advance mo naman mag-isip. Babaw ng reason mo. Alam mo naman ganyan din yung ginawa ni Daddy, di ba? Alam mo nung una, kaibigan niya lang. Tapos bigla niyang tinira sa bahay. Tapos ano next? Pinagpalit niya si Mommy. Ngayon kung para sa'yo, mababaw ako. Sige, doon ka na kay Tintin. Layuan mo na ako, ayaw na kitang makita. Umalis ka na! Ang labo mo naman pala eh. Yun bang gusto mo? Oo. O sige, fine. Hindi na ako lalapit sa'yo. Ayoko na sabi! Sandali lang! Ayoko na! Hindi ko na kayang makisama sa pamilya mo, Melvin. Alam ko naman sa umpisa pa lang ayaw nila sa akin, di ba? Aminin mo na kasi may anak na ako! Ang sabihin mo, gusto mo lang ako iwalayan kasi may bago ka na? Akala mo, hindi ko alam yung tungkol sa'yo ng bago mong lalaki? Tama nga pala ang sabi ng magulang ko. Umatol ka sa lalaking 10 taong mas bata sa'yo. Ma? Totoo ba ang sinabi ni Tito? May bago ka na naman? Anak, mamaya na ako magpapaliwanag, ha? Alam mo, kailangan na natin umalis kasi baka mamaya ikaw naman na pinalaki na yan! Ma, saan na naman tayo pupunta? Makikisama na naman tayo dun sa bago mo? Ayoko na. Gusto ko na lang mag-isa. Abby, sandali lang! Labis na dinamdam ni Abby ang paghihiwalay na iyon ng kanyang ina at ng kanyang amain.
dahil naging malapit na ito sa kanya. Kaya napakahirap para kay Abby na tanggapin ang panibago at higit na mas batang karelasyon ng ina. Sa lubhang sama ng loob nito, umalis si Abby sa poder ng ina at nakitira siya sa isang kaibigan. Dito naman niya nakilala ang naging kaklase niyang si Cedric na naging masugid niyang manliligaw. Wait, Abby, ika lang. Abby naman eh. Tagal ko nang nanliligaw sa'yo pero hanggang ngayon iniiwasan mo pa rin ako. Kailangan ko pa kasi mag-research sa library. Sige na. Besh, tingnan mo, daming dugo ni girl. Oo nga, no? Nakakaya naman yan. May ano sa... Kadiri na ba? May ano ka sa likod mo. OMG. Naramdaman mo? Yes! Oh my God, nakakaya. Kita niyo na ang napahiya yung tao eh. Kadiri. Pinagtatawanan niyo pa. Dahil nag-iisa na siya sa buhay, pakiramdam ni Abby ay natagpuan na niya kay Cedric, ang isang karamay. At dahil anak si Cedric ng isang pastor, buo ang tiwala ni Abby na isa itong mabuting tao at may takot sa Diyos. Kaya di na siya nagdalawang isip na sagutin si Cedric noon. Nakakaingit naman kayo ng family mo. Iba siguro talaga pag pastor yung tatay, no? Tingnan niyo, oh. Buo kayo, tapos masaya. Alam mo, yan yung pangarap kong pamilya eh. Buo, tapos nagmamahalan. Ano, don't worry. Balang araw, gagawa rin tayo ng isang masayang pamilya kung saan si God yung center ng family natin. Very religious talaga ng boyfriend ko. Ano naman? Ako na. Sige. Baka mabasag mo pa eh. Ay, grabe naman! Di ba meron tayong Bible study kasama ng dad mo tsaka yung friends niya? Tara na! Ay, tungkol pala dun. May change of plans eh. Kasi sa ibang bahay na raw magba-Bible study sila. Tsaka, pwede pa rin naman natin ituloy yung date natin dito, di ba? Chill muna tayo dito. Cedric! Natatakot ako! Takot ako sa dilim! Asan ka? Ang matakot. Ha? Dito lang ako. Tandaan mo ano mong mangyari, hindi kita iiwan. Bes? Meron ka pa bang extra napkin dyan? Pahingi nga muna ako, papalitan ko na lang mamaya. Wala, Bes eh. Di pa kasi ako nagkakaroon. Ha? Di ba dapat nagkaroon ka na? Hide ka lang kaya sa akin ng 1 week tapos di ka rin naman irregular. O, ba't di ka pa nagkakaroon? Buntis ka? Oo. Ilang pregnancy test din yung ginawa ko tapos lahat positive. Anong gagawin natin? Natin? Anong natin? Ha? Ikaw may katawan yun eh. Tsaka hindi pa ako ready maging tatay, Abby. Alam mo naman, di ba? Pastor yung tatay ko. Lagot ako dun. Alam ko na. Mag-research na lang tayo sa internet na kung anong gamot pwede dyan na pampalaglag. Cedric naman.
Kasalanan na nga na naging mapusok tayo. Tapos tatagdagan mo pa? Gusto mo ipalaglag to? Oo! Di pa ako ready maging tatay, Abby. Akala ko pa sabi mo kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako papabayaan. Akala ko naman, paka-Diyos ka? Ikampun ka pala ng kasamaan? Wisit ka! Ayaw mo ipalaglag yan. Eh di mag-isa ka! Tula ko pa yung tiyan mo sa simento eh! Para mo wala na yung dinadala mo. Ano nga? Kilala din siya ni Jay. Hindi po, tita hindi. Kasi po nung high school po, lumipat na po ako ng school. Okay. Tapos si Jay po naiwan dun sa dati naming school. So talagang nagkalayo po yung mundo namin. As in, magkaiba na po yung ginagalawan naming mundo. Thank you po, DJ Sheryl, sa advice. Tama po kayo. Hindi ko po dapat dinadamay sa problema ko yung batang dinadala ko. Hindi po dapat damay ang baby ko. Abby. Buntis ka daw? Anak, huwag ka sana magalit sa kaibigan mo, ha? Ako talaga yung nagpumilit sa kanya na sabihin sa akin yung lahat, eh. Anak, bakit di mo naman ako nilapitan? Ilang buwan na ba yung dinadala mo? Yung lalaking nakabuntis sa'yo, nasa na? Wala siya. Tinakbuhan ako. Tsaka, okay lang naman ako. Kaya ko naman buhayin mag-isa yung batang dinadala ko. Hindi. Hindi mo naman kailangan sunuhin yung problema mo, anak. Anak, nandito na ako. Alam mo ba, anak? Anak, hindi na ako babalik sa Japan. Ha? Kaya uwi ka na sa atin, ha? Sumama ka na sa akin. Anak, sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na maging nanay mo. Ha? Kaya umuwi ka na sa atin, ha, anak? Sige na, anak. Ako mag-aanap ko sa'yo. Sa pagkakataong ito ay muling sumama si Abby sa kanyang ina. Sa kabila ng kanyang pagdadalang tao, ay ipinagpatuloy pa rin ni Abby ang kanyang pag-aaral. Pak na anak. Ang ganda mo, ano? Buti na lang nagmana ka sa akin. Hindi dun sa tatay mo. Mami talaga. O sige nga, pati nga, tumayo ka nga. Tayo po. Oo. Oh. Sige nga, isang ikot nga. Okay. Tingin lang. Okay, wait. Anak, kaya mo ba talagang umattend sa graduation ng ganyan yung lagay mo? Hindi ka nga makaikot, hindi ka na nga makatayo, oh. Mami, ano ka po ba? Kaya ko, no? Tsaka, kahit po nasa tiyan pa lang po si baby, gusto ko po kasama ko po siya sa lahat ng okasyon ko sa buhay. Ayoko po magkahiwalay kami kahit kailan. Naku, pag malikot na yan, ewan ko kung sasabihin mo pa rin yan. Sabi mo, Mami, alis muna ako. Pabanday ng baby. Sabi naman po yan, Mami. Ayun ako. Kung alam mo lang, anak. Aray! Parang may hilaw. Ha? O, teka lang. Oh, ano nangyari? Ha? Mami, parang naiihi ako na. Ha? Ewan. Nawiwiwi? Nawiwiwi? Ha? Baka anak, pumutok na yung panabilan mo! Anak, pumutok na nga! Naku, anak ka naman nga! Teka. O, sige, hindi ka na pumunta tayo sa hospital. Dali! Ay, teka! Oh, ano yun? Ako na ulit. Dahan. Kukunin ko. Iba yung baby. Saan na dito? Di ba? Teka. Sandali yan, anak! Mahirap! Sige, halika na. Dahan. Oh, ayun na. Ako bahala. Huwag ka magpanik, ha? Maayos na nakaraos sa panganganak si Abby. Pero pagkalipas lamang ng isang buwan,
Isang malaking sorpresa ang natanggap ni Abby nang may tao mula sa kanyang nakaraan ang biglang nagparamdam at nangamusta sa kanya sa pamagitan ng kanyang social media account. Jay? Dalawa na pala kayo ng baby angel mo. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman? Well, galing ako sa inyo kanina. Tsaka sabi ng mami mo na dito ka nga raw. Abby, pwede ba ako maging part uli ng buhay mo? Hindi ka ba nagulat no na may baby na siya? Nagulat po. Actually, kasi una-una first girlfriend ko po si Abby. Oo. So talagang nagulat po ako na, hala, may baby na siya. Bakit ganon? Ano nangyari? Please, tumahan ka na, tumahan ka. Please, ano bang gagawin? Ano ba namang nangyayari sa'yo? Eh, bakit? Anong gagawin ko? Ayaw niya. Bakit sinasabayan mo pa ng pag-iyak yung anak mo? Dito ka nga, ako nga dyan. Sige na, umupo ka. Hindi ko alam kung nagugutom na siya. Oh, baby. Ang baby na yan. Baka naman nagdighay lang ang baby. O, ayan, o. May kapag lang, anak. Yan lang, o. Ano ba naman ang nangyayari sa'yo? Kasi kapag hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Alam mo yun, kapag umiiyak siya, nagigilty ako. Tapos, paano nga lumaki siya tapos di ko maibigay kung anong mga gusto niya? Eh di, ayun, tapos nainis naman ako. Hindi ko rin maintindihan, Ma. Hindi ko rin maintindihan. Sige na, kumain ka na dyan. Baka nagugutom ka lang. Sige na. Ayoko kumain. Eh, hindi ka pa kumakain mula kanina. Baka mamaya yun, magkasakit ka. Alam mo, kawawa tong anak mo kapag nagkasakit ka. Sige na. Ayoko nga kumain, Mi eh. Ayoko kumain kasi kapag kumain ako, tatabahan lang ako lalo. Alam mo, simula nung mga anak ako, pakiramdam ko, ang losyang-losyang ko na. Ang pangit-pangit ko na. Tapos, tuwing lumalabas ako, pinagtitinginan ako ng mga tao. Alam ko naman kung ano nasa isip nila eh. Namalandi ako. Tapos, bata pa lang may anak na ako. Naku, huwag mo nga pinapansin yung mga yun. Itsura nung mga yun. At saka, alam mo anak, normal lang yung nararamdaman mo. Ang tawag dyan, postpartum something. Basta yun. Kaya normal lang yan. Tsaka kakapanganak mo lang naman kasi. O kaya, baka naman ako conscious ka lang. Kasi nagbabalik yung first love mo. Naku, alam ko na yan eh. Grabe naman, Ma. Bumalik lang yung tao, nagparamdam, comeback na agad. Oh, tsaka, sino ba namang magkakagusto sa isang tulad ko na may anak na? ano ka ba naman anak, malay mo, bakit naman ako? May anak na rin naman ako ha, pero maraming nagkakandara pa sa akin. Ikaw pa ba? Manang-mana ka sa akin. Bisita, nandali, bantayan mo to anak mo. Sige na. Nanay mo naman, baby. Ba't ka tumahan kay mommy? Pero sa akin, hindi. Sino ba talaga nanay mo, ha? Ayan, alis ko natin. Anak, happy? May bisita ka. Pasok. Dun muna ako, ha? May gagawin pa ako. Pasok ka lang. Thank you po. Hi, Abby. Jay! Oh. Ano yan? Bakit ikaw ang nagpalit ng diaper ni baby? Basa na yung diaper ni baby eh. Tsaka, di ba sabi nila bawal daw mababad sa basang diaper ang baby? Baka daw magka-rashes, kaya ako na nagpalit. Grabe naman yan. Grabe yung concern mo dito kay baby, ha? Ikaw ba yung ama? Abby,
what if ako na nga ang tumayong totoong tatay ni baby? Abi, seryoso ako sa'yo nung sinabi ko sa'yo na gusto ko ulit maging part ng buhay mo. Tsaka kung papayag ka, handa ako ibigay ang pangalan ko sa bata. Jay, nagbibiro ka ba? Alam mo, naging teenage mom ako at 17. Oh, tapos ikaw gusto mo maging teenage stepdad? Alam mo, Jay, binata ka pa. Marami pang ibang babae dyan na mas deserving sa pagmamahal mo. Kesa sa akin na nang-disgrasya na. Gusto mo, kakain na, nanonood ka ba? Baka naaawa ka lang sa amin. Abi, hindi. Actually, mas nabilib nga ako sa'yo eh. Kasi alam mo yun, kahit hindi ka pinanindigan nung gagong lalaking yun eh, itunuloy mo pa rin yung pagbubuntis mo. Siguro kung tayong nagkatuluyan, hindi mangyayaring lahat ng to, no? Pero, pwede pa naman itabang lahat, di ba? Kasi magulang ang nakita ko kayong dalawa ni baby. Hindi na talaga ako makatulog sa gabi. Doon ko na-realize na mula elementary hanggang ngayon, I still love you, Abby. Mula nga noon ay madalas nang dumalaw si Jay kina Abby at sa kanyang anak. Hindi akalain ni Abby na seryoso ito sa kanyang binitawang salita. Nagdududa man noong una sa tunay na pakay ng binata, unti-unti na rin muling napalagay ang loob ni Abby kay Ano Jay. ba? Yung sabi ko para sa inyong dalawa ni baby. Grabe naman. Oh, dito na tayo. Gusto ko na. Bait. Hanep talaga yung mag-ina dyan, no? Kahit may anak na, nakakadali pa rin. Pusta ako, pre. Score lang habol yun kay Abby. Bastos ka! Jay! Wala kang respeto? Di lahat ng lalaki gagong gaya mo, ha? Tarantado ka! Hoy! Tama na yan! Ano? Jay! Jay! Bigyan ka sa akin? Jay! Jay, tama na! Jay, tama na! Tama na! Ano ba? Tama na! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Alis na! Tanda mo tong araw na to, ha? Babalik dito! Sige, tayo mo! Jay, tama na! Tama na! Tama na! Tama na, Jay! Tama na! Kumain ka na! Anong nangyari, ha? Jay, anong nangyari? Bakit? Sino yun? Yun daw kasing lalaking yun eh. Binastos po si Abby. Ha? Saan? Hindi ko pa kayang palampasin yung pag-iinsulto nila kay Abby eh. Mahal na mahal ko po yung anak niyo. Kaya Abby, please. Sagutin mo na ako. Para mapatunayan natin na kahit bata pa lang tayo, na pwedeng maging mabuting magulang ng sino man. Jay, tama naman sila eh. Ano pa nga bang mapapala mo sa akin? Ngayon pa ka lang na hindi pa tayo. Magulo na eh. Paano pa kaya pag naging tayo? Jay, sawha na ako sa magulong buhay. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay kasama yung anak ko. Jay, layuan mo na lang ako. Umalis ka na. Abby, bakit? Jay, sige na, umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Layuan mo na ako, please. Umalis ka na, Jay. Umalis ka na! Ikaw, gagal ka talagang bata ka. Ang bait-bait sa'yo ng tao. Ulit tawagin mo. Huwag mo ako tinatalikuran. Ang hilig-hilig mo talaga mag-walkout bata ka. Baka nakakalimutan mo, anak nanay mo ko. Makinig ka naman sa akin. Ano ba kasing problema? Gusto niyo ko talaga malaman kung anong problema ko? Oo. Kayo! Kayo po yung problema ko! Na dahil sa inyo nagka-trauma ako sa stepdad ko, sa mga naging stepdad ko! Ilang beses na ba ako umasa, Ma? Ilang beses na ba ako nabigo na magkakaroon ako ng mabuting pangalawang ama? Sabihin niyo naman sa akin, no? Ma! Sabi nila kung anong ginagawa ng mga matatanda. Kagayahin ng mga bata. Kaya siguro ako ito ngayon. Nagka-jowa ako agad. Tapos naging batang ina ako.
Pero ngayon, Ma, ngayon na nanay na rin ako. Ayokong matulad sa inyo. Ayokong magmana sa inyo. Kasi napakarumpok nyo eh. Parang hindi nyo kayang mabuhay ng walang lalaki. Siguro nga naging marupok ako. Siguro nga naging marupok ako. Pero anak, kahit kailan hindi ako naging marupok na ina. Kasi minsan sa buhay ko, naging matatag ako. Alam mo ba nung pinagbubuntis kita? Alam mo ba kung anong nangyari? Yang ama mo, gusto niya ipalaglag kita. Pero nanindigan ako, naging matibay ako. Sabi ko, hindi. Bubuhayin ko yung anak ko. Bubuhayin kita. At kahit kailan hindi ako nagsisi, anak. Lahat nung ginawa ko sa Japan, akala mo nagpapakasaya ako doon, anak. Yung lungkot, yung hirap. Tinis ko lahat yun, anak. Lahat yun tinis ko para sa'yo. Para sa'yo yun, anak. Tapos sasabihan mo ako ng ganyan. Lahat yan ginawa ko sa'yo kasi alam mo ba ang pagiging ina? Yung sinasabi mo na nanay ka ngayon, hindi natatapos yan sa panganganak. Yan ang ginawa ko. Ma? Bakit ka pa may mga maleta? Saan po kayo pupunta? Ayoko kasing magkasakitan pa tayo, anak. Kaya aalis na lang muna ako. Tsaka naisip ko, baka mas okay na mag-abroad na lang muna ako. Total mukhang hindi mo naman ako kailangan. Ma, kailangan niyo pa ba talaga umalis? Mami, kailangan ko pa po kayo eh. Kailangan din po kayo ng apo ninyo. Mami, huwag na po kayo umalis. Mami, sorry po nasaktan kita, Mami. Mami, sorry po, sorry. Sorry po, Mami. Sorry po, sorry. Sorry din, anak. Sorry kung nasaktan kita, nasampal pa kita, ha? Pero anak, alam mo ba? Hindi naman pare-pareho yung mga kapalaran ng tao eh. Hindi ibig sabihin na naging ganito ko o kung ano yung nangyari sa akin, mangyayari din sa'yo. Hindi, anak. Kaya anak, nakikiusap ako. Sana anak, huwag kang matakot magmahal ulit, ha? Subukan mo, anak, try mo. Mahal na mahal kaya kita. Mahal na mahal din po kita, Mami. Abby. Jay, anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko tigilan mo na ako? Abby, magalit ka na kung magalit sa akin. Pero, hindi ako titigil ang panunuyo ko sa'yo. Abby, nakikiusap ako. Please, tanggapin mo na uli ako. Kasi sa ayaw sa gusto mo, patuloy pa rin ang pangliligaw ko sa'yo. Ano ba yan? Makulit naman ito eh. Basta, huwag ka naman ligaw. Wala na ba akong chance manligaw sa'yo? Ba't ka pa kasi manligaw? Kung girlfriend mo na ako.
Weh, Oo nga. di nga. Akin na to. Ayaw mo? Girlfriend na kita? Oo, ayaw mo nga. Serious? Oo nga. Wow! Thank you, Lord! Thank you, my angel. Buti na lang, di pa nagsisimula yung misa. Ang tagal-tagal mo naman kasi. Saan ka nagpunta? Mami, sorry na po. Natagalan ko kasi ako sa pag-a-apply. Abby, sabi ko naman sa'yo, di mo na kailangan mag-work. Tsaka, besides, nandito naman ako, di ba? Para masuportahan kayong dalawa ni baby. Alam mo, ayoko naman din iasa si baby sa iba. Kaya kahit bata pa ako, gusto ko magtrabaho para sa kanya. Sapat na sa akin yung tinanggap mo kami ni baby. Kahit hindi ko kadugo si baby, natanggapin ko siya na para sa akin. Mapapasana all ka naman. Uy, Mami! May tala ka bang gatas niya? Ay, Ako. Oh, ito nang tinta to. first time? Ay, nako. Mami, nasa simbahan tayo. Ano ba? Ikaw naman, ano? Tsaka hindi naman ako naghahanap ng lalaki. Sapat na kayo ng apo ko sa akin. Wait, James Father. Excuse me. Ngayon, Abby, ano ang nais mong iparating kay Jay? Salamat kasi minahal niya yung anak ko. Tinanggap niya po yung anak ko ng buong buo. Binigay niya po yung apelyido niya sa anak ko nang walang hesitation. At simula po nang nagsama kami, wala po akong narinig na pananumbat kay Jay tungkol sa nakaraan ko. Yeah, thank you, Jay. Ikaw naman. Wala po akong pinagsisisihan kahit isang desisyon sa buhay ko. Lahat po ng ginawa ko, lahat po ng sakripisyo, worth it po lahat. Kasi kung hindi ko po talaga ginawa yun, wala po kami dito ngayon. At yun ang dahilan kung bakit. Sabi mo nga, Abby, marami na kayong na-accomplish kayong dalawa sa inyong pagsasama. No? Kasi buong puso mong tinanggap ang isang batang walang kamuwang-muwang. Sana, yun naman iwan ko sa inyo, pagsikapan nyo na ipagpatuloy ang inyong pagmamahalan. Maraming salamat sa inyo. God bless Salamat you. po. Lubhanang nakakaalarma ang maagang pagbubuntis ng ating mga babaeng kabataan. Kaya tayong mga magulang, hindi tayo dapat sumablay sa pagpapaalala sa ating mga anak tungkol sa epekto ng early parenthood, halimbawa ng pagkasira ng kanilang kinabukasan o di kaya'y ang kanilang mga mismong maaaring maging anak. At sa inyo naman mga babaeng ka-millennials ko, wag na wag tayong magpapadala sa mga pambobola ng mga lalaking yan. Naku, hindi ninyo dapat isuko ang inyong puri at dignidad hanggang wala pa kayo sa wastong edad. Lalong-lalo na kung hindi ninyo pa kayang gampanan ang responsibilidad ng isang mabuting magulang. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Magtatagumpay sa